Alright, so magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan natin ngayon, saglit lang, ito hong si Leni Robredo, Liga ng mga Barangay, at si Benhair Abalos. So, eto, siguro maraming mga nagulat din. Ako ba nagulat ako kahapon when I saw this, na post ni Yayam Dizon, na number one talagang Abalos, fan, no? Supporter ni Abalos. Si Manay Leni Robredo, no? Kapwa natin Oragon, from taga Naga City at kandidato pagka mayor inendorso na si Abalos. Ganun din yung liga ng mga barangay sa Pilipinas. So suportado na rin po nila si Abalos. Ikaw po kitang importanteng bisita, ngunya na hapon, makikisingit lang kami. Bako ning parte kan training, kaya lang binisita niya ako dahil birthday ko. Ang sabi ko po sa iya, yaon ka mo digdi, kaya mas maray na makaulay ka mo dawa dikit sa ng panahon. Haloy na po siyang amigo, naging mayor siya kang Mandaluyong halawig na panahon, naging DILG secretary. Naiintindihan ko yun, naging mayor siya ng mahabang panahon ng Mandaluyong, naging DILG secretary. Secretary po siya, matibayo na DILG secretary. DILG secretary. Tapos ngunya nagdadalagan, naging MMDA chairman. Yeah, MMDA. Ngunya po, nagdadalagan siya bilang senador. Tatabangan pa siya ngayon, bilang dahil senador. haloy na siyang nagtatabang sa tuigdi sa Naga. Sabi niya, tutulungan natin siya, tama, no? Dahil matagal na siyang tumutulong dito sa Naga. Anong tulong yun? Lalo na po kang Bagyong Christine. Yung Bagyong Christine, nasubukan nila yung pagtulong na ginawa dito ni Abalos. Digding balik para magtabang. Tahimik sana si pagdigdi pero sige ang tabang. Kaya ni po siguradong pag nagsenador iniyo, tatabangan kita kani, kaya tatabangan naman. Tatabangan, ibig sabihin tutulungan. Siya. I-welcome. Na kapag ito naging senador, siguradong tutulungan rin tayo. Parang ganun yung ano. So ang sinasabi ni Leni rito, pinakabuod, dumalaw sa kanya si Abalos, parang may training sila dyan. Tapos dumalaw si Abalos dahil birthday niya. At dahil nga naman nasubukan niya nung panahon ng Bagyong Christine, dahil DILG secretary pa nun si Abalos Naalala niyo yung pinakita ko sa inyo kagabi na gobernador ng Quezon Province? Na sumuporta na rin kay Abalos. Pareho rin ang sinasabi. Napakahusay ni Abalos sa pag-facilitate ng mga tulong, maging yung local, yung galing, kasi DSWD manggagaling mga yun Excuse me. Ganon din yung international, yung mga foreign aid. So hindi ibig sabihin nakakarating agad sa kanila. So kay Leni nasubukan nila yun. Kita naman natin yun, di ba? Noong panahon ng bagyo, lubog na lubog ang Naga City. Unang dumalaw nun si PBBM, wala pang bagyo, 'di ba? Tapos ang naging ang proyekto doon, pabahay. Tapos sumunod doon nagkaroon ng bagyo. Then etong si Abalos, naramdaman nila yung pagtulong, yung pagganap sa kanyang tungkulin. 'Yun. 'Di ba? Ganoon no? Pagka maganda yung ginagawa mo, may magandang balik din sa iyo. At ito na nga yun, suporta nila ng mga taga-Naga na hinihingi ni Leni na suportahan din po, dalhin si Abalos sa Senado. Ito naman yung liga ng mga barangay. Ang kuryente natin ay pangalawa sa pinakamahal sa buong Asia. 20 years ago, tinindigan ko ito kung ako'y congressman. Tumutol ako rito sa Ayun, tahimik lang sa pagtulong. Thank you. In the whole world ay ang kuryente natin. Yan ang una ko ipapay para bumaba ang kuryente, dumami negosyo, dumami trabaho, at gumaang ang buhay ng bawat Pilipino. Ito. Andito po ang Liga ng mga Barangay para sumuporta sa inyo. Nandito na po kami sa likod ninyo, Senator Benhair Abalos. Ang kuryente natin ay pangalawa sa pinakamahal sa buong Asia. 20 years ago, tinindigan ko ito. Tulungan ko na si Abalos magpaliwanag. Na-meet nyo sa Hong Kong. Diba? Pumunta siya doon, nagampanya Sinasabi ni Abalos, nung nagkaroon ng EVAT sa kuryente
So, 12% yun, yung additional, yung buwis na yun. So, parang dati ata 10%, ganun dagdagan ng 2%, naging 12%. So, inilabanan niya yun nung siya po ay kongresista. Nag-file siya ng panukalang batas laban dyan. Diba? Kaya lang, syempre, maraming mga kongresista hindi hindi nag-materialize. So, sa kanya ngayon, ang ano niya ay maisulong niya uli ito na mas mapababa na yung presyo ng kuryente. Isa rin yun sa kanya. Marami naman siyang pinapanukala diyan sa mga kampanya binabanggit niya. Pero isa nga po yung sa kuryente. Alam ko problema rin ng Bicol yun. 'Di ba? Sabi ni Sir dito sa Dasma from Rolando Tica, sa Dasmariñas Cavite, na suportado rin siya ng aming mayora at Team Dasma, 'di ba? From Jenny Ramos, dapat ganyan ang iboboto ng taong bayan, tahimik pero maraming nagagawa. Correct. Hindi katulad ng iba, 'di ba? Dumalaw lang sa patay, putak. Sara, dumalaw sa patay, naka-video, 'di ba? Tapos nung nagalit yung pagiging sepulturera, yung padalaw-dalaw lang sa patay, nauwi na sa pagiging sepulturera pero maghuhukay ng bangkay, tatapon pa sa WPS. Ay nako. Diba? So ganyan, tama kayo. Ganyan po talaga dapat yung yung iboto. Yung sabi ko nga ang maipagmamalaki kung ano ang kanyang nagawa, no? Gamit yung kanyang dating posisyon. Tapos sumisigaw yung mga nagawa niya. Ibig sabihin, yung mga taong nakakita ng ginawa niya, nakaranas noon, naka-experience, sila yung magti-testify na oo, totoo yung kanyang sinasabi sa kanyang kampanya. Naranasan namin yan. 'Di ba? Yun ang totoong kandidato. Totoong maglilingkod talaga.